Senator Judge Robin Padilla clarifies his remarks yesterday, describing the prosecution as one-sided, saying it is just a call for fairness. He says all legal remedies must be exhausted before excluding any senator judge from participating in the trial. May ulat si Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, isa nga ito sa mga naging highlights kahapon. Ano ang reaksyon ng prosecution dito sa pahayag ni Senator Robin? Yes, may tama ka dyan. Yan nga yung isa sa mga napansin natin bago matapos ang paglilitis, huling araw ng paglilitis ngayong linggo, kung saan nga nagkaroon ng palitan ng argumento sa pagitan nina Senator Judge Robin Padilla at House Lead Prosecutor Jervy Luistro. May ayon sa prosekusyon, dapat hindi raw kine-question ang neutrality sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nila sa simula pa lang ay malinaw na ang posisyon ng depensa at mga prosecutors sa nagaganap na impeachment trial. Ang prosekusyon ang maglalatag ng ebidensya laban sa inuusig habang ang defense team naman ang dedepensa dito. Paliwanag ni House Prosecutor at Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw, ang neutrality sa paglilitis ay ang pagbibigay pagkakataon sa lahat ng panig na mapakinggan ang kanilang pahayag. Gitri ni House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang posisyon ng prosekusyon ay palaging manalo ang katotohanan at kanilang ipaglalaban ay ang katotohanan lamang. Sa pahayag ni Padilla ngayong umaga, sinabi niya ang neutrality ay tumutukoy sa threshold, aniya, kung paano pinapayagan na maging testigo ang mga may kaso, dapat gayon din pagbigyang makaboto ang mga senador na may kinaharap rin ng mga kaso. May sinagot na rin ng prosekusyon niya ngayong araw, yung naging pahayag ngayong umaga ni Senator Judge Robin Padilla. Kaugnay nga sa tinatawag niyang neutrality na anya patungkol raw sa threshold. Ayon nga sa prosekusyon, may nauna pa na nilang sinabi na nire-respeto na nila ang desisyon ni Presiding Judge Senator Chis Escudero kaugnay sa threshold, which is 16 dapat ito. And until this time daw, May, ay hindi pa raw nila ito hindi na nila ito pinag-uusapan pa dahil nakatuon na sila sa pagpapatibay ng kanilang mga ebidensya. May. Isaiah, umunta naman tayo sa kung ano ang inaasahan sa week 4 of the impeachment trial. Yes, May, mas kaabang-abang yung mangyayari sa susunod na linggo, which is nga bubuksan na ng impeachment court ang pagtalakay kaugnay nga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At kung papansinin natin, May, yung pre-trial order, ito yung may pinakamahabang trial dates na magtatagal nga ng 31 trial dates. Kung sakali man, May, na magagamit ito lahat ng prosekusyon, aabutin ito ng 10 linggo kasi nga 3 trial per week. Pero may ayon sa prosekusyon kanina, sinasabi nila na sisikapin daw nila na mapabilis ang paglilitis sa confidential funds. At kabilang May, sa inaasahan nga natin at gustong marinig rin ng prosekusyon ay dapat daw maipakilala na kung sino-sino yung mga pumirma doon sa confidential funds, partikular na nga si Mary Grace Piatos at Milky Sikuya. May. Ito nga ang susunod, pertaining to Article 1, tama? Yes, May, tama kayo. Yan yung Article 1 and after nyan, matagal-tagal pa, susunod pa yung bribery at panghuli, yung unexplained wealth. Alright, maraming salamat. Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa.